Morning Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Ito na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Alas 5 na po ng umaga. Bago pa man sumikat ang ating araw, unahan na po natin ito sa pamamagitan ng pagbangon ng maaga. Hindi lamang tayo literal na babangon, kundi babangon rin tayo ng unti-unti mula po sa hagupit at pananalasa ng Bagyong Santi nitong mga nakalipas sa araw. Hindi dito magtatapos ang lahat, marami pa ring rason para ngumiti at magsimulang muli. Mawalan man tayo ng ari-arian o material na bagay, pinakamahalaga pa rin po ang mabuting puso dahil ito ang magsisilbing kayamanan na magpapaangat muli sa ating lipunan. Gising na mahal kong kababayan, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayong Martes ng umaga, October 15, 2013. Ako pa ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balita po muna tayo as of 7:59 PM kagabi po yan. Ninig po ng magnitude 4.1 na lindol ang Davao Oriental. Namataan ng sentro ito sa line 5 km southeast ng Mati, Davao Oriental at may lalim na 84 kilometers. Wala namang naitalang damage o aftershocks ang nasabing pagyanig. At ito naman po ay sa reports ng NDRRMC. As of October 14 o kahapon po yan 6 PM, para po sa casualties, 14 na katao na po ang nasawi. 32 naman po ang sugatan at 6 ang nawawala pa rin. Para naman sa affected population, higit po sa 155,000 families o katambas po yan ang higit 749,000 persons ang apektado sa 13 probinsya. Yan po ay sa Regions 1, 2, 3 at pati rin po sa Region 4A. Para naman sa damaged houses, umabot po yan ng 44,151 houses. At para naman po sa mga flooded areas, ang pagbaha na dulot po ng high tide sa Obando, Bulacan ay nag-subside na po pero may baha pa rin sa 131 barangays sa Region 3. Yan po ay 13 sa Bulacan at 180 naman sa Pampanga. Patuloy naman nating babantayan ang ulat mula po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno patungkol po yan sa naging epekto ng Bagyong Santi. At yun naman po para po malaman na po natin ang update tungkol dito kay Bagyong Tino na pumasok na nga po ng ating park kahapon at kung ano nga ba ang magiging na ating panahon sa araw na ito ng Martes, makakasama po natin si Mr. Henel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Good morning, Amor, mga kabayan. Magandang umaga po. Mr. Kitlong, kahapon nga po ay tuluyan na pong nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga Bagyong Wipa at tinawag po natin o binigyan po natin ng local name na Bagyong Tino. Sa mga oras ito po ba, nakalabas sa po ba ito ng ating PAR at ano pa po ba yung mga detalye na nakala po ng Pag-asa tungkol sa bagyong ito? Yes, magandang balita, Amor. Magandang balita, mga kabayan. Tuluyan na pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong si Tino. Mga alas 12 po yan hanggang alauna ng madaling araw kanina, yung pong mata ng Bagyong si Tino ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Taglay pa rin po nito ang malakas na hangin na umaabot ng 150 km bawat oras at bugso ng hangin na umaabot ng 185 km bawat oras. Sa kasalukuyan po ngayon pong alas 4 ng umaga, ito po ay may layong 1,190 kilometers hilagang silangan ng Basco, Batanes. At kung hindi po magbabago itong kinikilos niya na hilagang kanluran na may bilis na 20 km bawat oras, inaasahan po na dadaan sa kalupaan ng Southern Japan o kaya lalapit po ito bukas po yan ng gabi. Ayan, mabuti naman po. Magandang balita nga po yan para sa ating lahat. Sa umaging ito, wala na po tayong bagyo na umiiral dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil nakalabas na nga po ng tuluyan itong si Bagyong Tino. Hindi po ito nagtagal dito sa ating PAR. At ngayon naman po na wala na pong umiiral na anumang bagyo, anumang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano naman pong dominant weather system ang umiiral ngayon at ano po bang inaasahan natin na magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito? Dahil kahapon po, no,
generally good weather po ang naging forecast para sa ating bansa. So ngayon po ba, magpapatuloy po ba ang ganitong klase ng panahon? Well, sa paglabas po ng bagyong Sitino ay bumalik naman po itong intertropical convergence zone kaya't makaka-apekto po yan dito po sa Mindanao. Kaya't ang buong Mindanao magkakaroon po yan ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantalang ito naman pong Luzon, ganoon din po ang Kabisayahan, ay magkakaroon lang po ito ng bahagyang maulap na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Okay, so kumpara po kahapon para po sa ating mga kabayan dito sa Mindanao, na kung kahapon po ay halos buong bansa po natin ay meron po tayo magandang panahon. Ngayon naman po medyo makakaranas po tayo ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po sa bahagi ng Mindanao. Kaya po doble ingat po para sa ating mga kabayan dyan sa Mindanao. At ngayon po ba, Mr. Kitlong, meron pa rin po ba tayo nakataas hanggang ngayon na gale warning? At saan-saan po ba itong mga baybayin na ito? Well, bagamat nakalabas na po ang bagyong Sitino ay napapalakas pa rin niya po itong mga baybaying dagat ng dito po sa may northern seaboard ng Northern Luzon. May kalakasan po ang pag-alon ng karagatan dyan. Ganon din po dito sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. May kalakasan po ang pag-alon ng mga karagatan dito. Mapanganib po ang mga lugar nito lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At eto naman po, Mr. Kitlong, tayo po ay nakatatlong bagyo na. As of now po, ang una po nating bagyo ay si Bagyong Ramil. Pangalawa naman po ay si Bagyong Santi na naglandfall pa po sa may Aurora. At ang panghuli naman po at ang ikatlo natin ay si Bagyong Tino na kalalabas pa lamang nga po ng ating pore. So ibig sabihin po nito, naabot na po natin yung average number ng tropical cyclones. Dahil ayon nga po sa Pag-asa, kapag ganitong buwan ng Oktubre, meron po tayong inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo na papasok o mabubuo dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon po, October 15 pa lamang, so ibig sabihin po nasa kalahati pa lamang tayo ng buwan, naabot na po natin itong 3 bagyo. Ibig sabihin po ba nito, posible po ba na meron pang sumunod at magkaroon po tayo ng more than 3 tropical cyclones para sa month of October? Yes, maraming salamat. Yung pong average na sinasabi natin sa buwan ng October, ito po yung mula 1948 po hanggang 2012, in-average po natin lahat ng bagyo na pumasok sa buwan ng Oktubre at nakuha po natin yung 2 hanggang 3. Hindi po ibig sabihin na yung mga, hindi po ibig sabihin na laging 2 o 3 yung nakukuha natin. Noon pong 1983 at hanggang 1988, mayroon pong 6 na bagyo sa pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan po yan ng Oktubre. Samantalang noong 1971 at 1979 naman, 5 bagyo po ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantalang noong 1955, 1970, 1975 at 1995, mayroon pong 4 na bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan po yan ng Oktubre. Samantalang noong 1976 naman at 2002 at 2008, wala pong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa buwan po ng Oktubre. Kaya malaki pong possibility na magkaroon po ng kasunod ang bagyong Sitino. Kaya lumagpas po tayo dito po sa average ng 2 hanggang 3. Okay mga kabayan, naliwanagan po tayo. Naulitin ko lamang po, hindi po ibig sabihin na kapag po sinabi ng Pag-asa na meron po tayong average number na 2 to 3 tropical cyclones sa isang buwan. Halimbawa po ngayong Oktubre, hindi po ibig sabihin na hanggang dito na lamang po yung talagang mairal na mga bagyo dito sa ating park. Kumbaga pwede po na mas madami pa po dito sa 3 bagyo ang maranasan natin. At since ngayon po ay nasa kalahati pa lamang tayo ng buwan ng Oktubre, posible po talaga na meron pa pong mabuo dahil marami pa pong mga nalalabing araw ang buwan na ito. Kaya po tayo po ay patuloy po sa pagbabantay kasama po ang Pag-asa. At Mr. Kitlong, nito man nakaraang araw po, napag-usapan po natin ang tungkol sa eye o yung mata po ng typhoon. At ito nga po mga nakalipas sa araw rin, ang pinakahuling bagyo na umira sa ating PAR ay ang bagyong Santi at ang isa naman po ay ang bagyong Tino. So pareho po sila na nasa kategorya po ng typhoon. So pag-usapan po natin ngayon naman itong tinatawag natin na eye wall. Dahil itong mga nakalipas sa araw, nabanggit din po dito sa Panahon TV na yung eye ng typhoon, yung meron pong pinakamahinang hangin. At yung eye wall naman po nito o yung paligid po nito, yung meron pong pinakamalakas sa hangin. Ngayon naman po pag-usapan natin ang tungkol dito sa eye wall replacement. Paano po ba nangyayari ang eye wall replacement at meron po bang pagkakataon dito po sa ating bansa na meron pong umiral na bagyo na nagkaroon po ng proseso na tinatawag nga po natin na eye wall replacement? Maraming salamat, Amor. Para matutunan po natin o maintindihan po natin yung eye wall replacement, yung ibig sabihin po ng eye wall replacement ay mayroon pong outer eye o mayroon pong panibagong bagyo na mayroon pong panibagong mata dito po sa labas ng
dito po sa labas ng bagyo. Kung makita po natin itong image na pinapakita po natin ngayon, meron pong parang mabilog po na sa labas po yan ng mata ng bagyo. Kung ang senaryo pong ito ay nangyayari lamang kung yung pong bagyo ay may lakas na hangin na umaabot ng 185 km bawat oras o kaya masigit pa. Ibig sabihin po, pag nakita po tayo ng ganito, pahina na po yung bagyo. At habang nangyayari po ito pong mata o outer eye ng bagyo ay siya po ang mananaig at lalo pong matatalo itong tinatawag nating inner eye. At pag nangyari po ito, hindi na po magtatagal at ang bagyo po ay malapit na pong malusaw o malapit na pong maghina. Okay, so ayan po mga kabayan, bagong kaalaman po yan para sa ating lahat kung ano po itong eye wall replacement na ito. Maraming salamat po Mr. Kitlong sa binahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong mga reminders para sa ating mga kababayan? Yes, maraming salamat, Amor. Mga kababayan, bagamat ang bagyo pong si Tino ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, para po sa mga kababayan nating mangingisda, lalo na po dito sa Hilaga at silangang bahagi ng Hilagang Luzon, ganun din po sa silangang bahagi ng Gitnang Luzon, may kalakasan pa rin po ang pag-alo ng karagatan sa lugar na yan, kaya mas mainam po na wag muna tayong pumalaot, lalo na po yung mga maliliit na sakyang pandagat. Samantalang dito naman po sa Mindanao, nakakapekto po itong tinatawag nating Intertropical Convergence Zone, kahit may mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na maaaring maranasan dyan. Kahit kung tayo po ay lalabas na bahay, mas mainam po na magdala po tayo ng panangga sa ulan. Ayan nga po at natunghan po natin si Mr. Henel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. O mga kabayan, tutok pong mabuti sa bawat bahagi ng aming programa dahil mamaya ibibigay ko na po ang question of the day. Walang dapat ikabahala dahil kung nasubaybayan mo kami mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, I'm sure masasagot mo yan at magkakamit ka ng premyo. At ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 5:47 ng umaga at tulubog naman po yan 5:36 p.m. Ang moonrise naman po natin ay 2:49 p.m., moonset 2:08 a.m. at ang ating illumination po ay 82% at sa darating po na October 19 magkakaroon po tayo ng full moon. Yan po ay sa ganap na 7:38 ng umaga. At para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin 6:13 a.m. Yan po ay 0.93 meters. At ang low tide naman po natin ay 2:10 p.m. Yan naman po ay 0.09 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.